Alright, bago tayo mag-pause for a break, para po dun sa mga kakapanood lang, ito po ang pagpapatuloy ng testimonya ni Justice Secretary Laila De Lima tungkol sa Article 7 ng impeachment complaint. Nakikita po natin na nandito ang dating mambabatas, Rene Sagisag, para mag-obserba dito sa mga kaganapan ngayong araw na ito. May mga interesting points na lumabas ngayon sa argumento na gaya nga ng sinabi ni Senator Juan Ponce Enrile na yung preponderance of evidence, yung quantum of evidence ay hindi beyond reasonable doubt. At masasabi daw niya na even though it is akin to a criminal proceeding, hindi pa rin siya tahasan na criminal proceeding. So, hindi yun ang konsiderasyon. Siguro tanungin natin ang ating legal expert ukol sa mga kaganapan dito. Pag-usapan na naman nila yung quantum of evidence, attorney. At paulit-ulit nga daw yung pagsabi nila doon sa overwhelming preponderance, yung concept ng overwhelming preponderance. Ano bang ibig sabihin nito? Itong overwhelming preponderance, ang ibig sabihin ay yung something that is clear, hindi naman, malapit-lapit na siya sa konsepto ng clear and convincing evidence. Hindi mo ma-quantify kasi kung ano yung difference nitong dalawang ito, no? Pero kumbaga sa rules ng teknikalidad, ang clear and convincing evidence ay isang notch lower than overwhelming preponderance. Yun po. Kaya yun ang sinasabi ni Senator Enrile kanina. This is an impeachment case. We're not really, we are not sticking to the strict interpretation of the law. Kumbaga, or the rules of court, no? Ang sinasabi lang natin, ang kailangan nyo lang sa amin para makumbinsi kami ay clear and convincing evidence. Carl? Hindi makailangan overwhelming. Thank you, Attorney. Carl, natanong ng ilang mga senator judges yung debate ukol sa WLO, sa watchlist order, tsaka sa whole departure order. At yung relevance ito sa clarification ng mga iba't ibang bagay. Sa tingin mo ba ay kasama pa to sa issue ng impeachment? Sa tingin ko po, maganda na napag-usapan kasi totoo naman na maraming na biktima nung previous administration na marami naabuso nga yung power na yun sa tingin ko po. Pero hindi naman talaga siya meet nung discussion today. Kaya ako nalulungkot ako na nababagalan ako sa nangyayari today kasi ang daming mga tanong na hindi naman, I think, directly affected or about the impeachment court. Na sana na pag-ukulan ng pansin na lang yung ibang witnesses siguro para mapatuloy yung proseso. Samantala, pagpapatuloy po natin ang ating diskusyon after this commercial break. Ganap ang dengue, mag-abakada, Aksyon Barangay kontra dengue. Hanapin at linisin sa tahanan at bakuran ang maaaring pamugaran ng lamok, butasan ang mga lumang gulong o lagyan ng lupa. Takpan ang mga drum at timba, palitan ang tubig ng klorera 2 beses sa 1 linggo, alisin ang tubig sa paminggalan, linisin ang mga lulod, itapon ang mga bagay na maaaring pangitlugan ng lamok, magpatingin sa health center kung may lagnat na ng 2 araw. Gawing dengue-free ang inyong barangay. Mag-Aksyon Barangay kontra dengue. Isang paalala mula sa inyong DOH. Nagpapatuloy po kami, kasama pa rin ang ating mga panauhin, Carl sa Tinitigan at Attorney Jen Jimeno. Attorney JJ kanina ay nagmungkahi itong si Senador Antonio Trillanes IV na humingi ng interrogatory o written interrogatory mula kay Justice Sereno dahil siya nga ang makakapagpatotoo ng lahat na nangyari dito. Ano po ba itong written interrogatory? Okay. Itong written interrogatory ay isa sa mga tinatawag nating rules sa civil procedure natin regarding yung pagdiskubre ng ebidensya o ng isang pangyayari. So, itong written interrogatories, imbis na yung witness mo ay dadalhin mo sa korte at i-grill mo siya o tatanungin mo, kagaya na lang kunyari ni Justice Sereno, maaaring bigyan mo na lang siya ng written questions na siya naman niyang sasagutin. Pero yung mga questions na ito, dapat ang lahat ng ito ay may kinalaman dito sa impeachment trial lamang. At doon lamang sa issue kung saan yung pangalan niya ay na-bring up. In what instance is this used in a regular trial? Pero bago yan, balikan muna natin itong session sa Senado.
The minority floor leader has the floor. Thank you, Mr. President. Ma'am, may I know if you're familiar with the internal rules of the Supreme Court, particularly Section 2, which deals with confidentiality? More or less, Your Honor, because I read that. Para lang po maintindihan ng mga nakikinig at nanonood sa tanong ko po, with your permission, I'll read it, no po. Section 2, confidentiality of court sessions. Court sessions are executive in character, with only the members of the court present. Court deliberations are confidential and shall not be disclosed to outside parties except as may be provided herein or as authorized by the court. Section 2 po yan, Rule 10, SC Internal Rules. Ma'am, sabi niyo po kanina nabasa niyo yung kay Justice Sereno and Justice Carpio na dissenting opinions. Opo. Di ba po, nag-discuss din si Justice Carpio na pati yung nangyari sa loob ng deliberation ay pwede nilang ilagay at hindi to violation ng confidentiality. Pwede nila ilagay sa dissenting opinion. Opo. Kay Justice Sereno rin po. In fact, he was saying na matagal na daw po yan na pwede ginagawa ng Supreme Court from 1950s up to she appointed to a particular duration where she knows that there are cases where it's being disclosed, the manner of voting, who voted this and who voted that, and the reasons for the voting. There are examples in the case law. And you were pointing kanina na yung substance o yung ratio decidendi, halimbawa na po, yung reason for the decision or yung rationale, hindi yun ang kine-question mo dun sa, you're questioning that sa court, but ang kine-question nyo dito, yung peculiar instances or acts that would lead to a belief of partiality na Opo. nakita nyo dito sa dissenting opinion. Opo. Okay. Except that, since kayo nag-testify, may discussion kanina tungkol sa hearsay, dahil hindi po isang justice na Supreme Court na nandun ang nagte-testify at hindi natin hawak ang records nila. So far, am I correct? No? Opo. Okay. Naalala niyo po nung private lawyer pa kayo or nung nasa Commission on Human Rights pa po kayo, malaking issue po yung kay Secretary Neri. Kasi sinabi daw na may 200 ka dyan, allegedly ni Chairman Abalos at sinabi daw sa Pangulo, at tinatanong namin dito, anong sagot sa iyo ng Pangulo? And ang nangyari, they ran to the Supreme Court and claimed executive privilege. Opo. At inuphold to ng court at sinabi, ang deliberations from the President and high-ranking officials, meron yang executive privilege. Yes. Similar po yan sa privilege ng justices. Na pag sila nagdi-discuss, may privilege sila, judicial privilege or executive privilege, deliberative privilege, whatever you call it. May confidentiality po yan. That seems to be the essence of that provision that you cited earlier, sir. Kami po, pag nagko-caucus kami, ganun din, may confidentiality, no? May exceptions po ba tong confidentiality na to? O yung privilege na to? You're referring to the Any of them po, executive privilege or the judicial privilege. Kasi the point of this case is that may partiality dito na hindi punto yung hindi nyo gusto yung desisyon. Ang pinupunto nyo dito kasi kung tama ang pagkaintindi ko, may maniubra dito. Kung hindi nyo lang gusto ang desisyon, wala tayong impeach o wala tayong pag-uusapan sa impeachment court because people lose cases every day and you win some, you lose some, you just have to argue your case. But kung ang tingin nyo na may illegal o immoral na ginawa, kaya mali yung desisyon, hindi dahil mali lang siya, kung hindi dahil may ginawa, na falls under the grounds for impeachment, and in this case, betrayal of public trust, yun po yung tinatanong ko kahapon kay Congressman Dasa. So, ang problema ho, parang nababox in tayo because of this confidentiality. So I'd like to understand before we go into caucus on Monday, your stand as the Secretary of Justice, no? Not only as Madam Leila or Attorney Leila de Lima, but as Secretary of Justice. Sa discussions po kasi halimbawa sa Neri case, malinaw na sinabi ng Supreme Court, kapag ginagamit yung executive privilege to discuss a crime or to hide a crime or to commit a crime, that's an exception, hindi po ba? Opo. In the case of the
deliberations ng judiciary, meron din pong bang exceptions? Doon po mismo sa provision na sinite nyo, mukhang wala. Pero, na-discuss din po ito sa dissenting opinion ni Justice Sereno na pwede kapag ang issue ay tungkol na doon sa accuracy ng mga pinag-usapan o ng mga botohan, na may dispute doon sa kung ano talaga ang mga nangyari sa loob, lalo na doon sa botohan. Okay. So that's her duty to disclose that. But that exception apply only to her and justices or to any one of us? Pwede ba nilang ilantad or through the dissenting opinion lang po? Anyone. Okay. Let me follow up that question later on. No? Yung Neri case po kaya, would you think as the Secretary of Justice applicable then if a crime is being committed or being discussed, if in effect, halimbawa po, whether it's Congress or the President of Judiciary, may executive session, nag-uusap, pinag-uusapan bribery, o bibigyan tayo ng ganitong milyon, hati-hatiin natin. Yung isa ba sa kanila, pwedeng biglang pumunta sa inyo magsumbong dahil sabihin, hindi na to covered ng judicial or executive privilege or legislative privilege. Kasi pinag-uusapan na dito, krimen. Opo, that's outside of the Okay. privilege. And tinignan ko po kasi dun si Justice Carpio may sinite din po siya, yung case po ni Williams versus Mercer. Ang sabi po dito, the privilege of judicial communications, however, is not absolute and must yield if significant interest outweighs a judge's interest in confidentiality. For example, the demonstrated need for evidence in a criminal prosecution or in an investigation of judicial misconduct warrants an intrusion into the confidential judicial communications. Ito po bang impeachment is a form of investigation into judicial misconduct kapag ka-justice na Supreme Court ang ating nililitis? Opo. Okay. So you would think this falls under the exception? Yes, sir. Yes, Your Honor. So if a justice or a employee of the Supreme Court comes to you and says, "Ma'am, may impormasyon ako." Kasi kayo Secretary of Justice, natural na kayong sumbungan. At sabihin, "Ma'am, confidential man yon, krimen to, o kaya malito, o immoral, or whatever, may misconduct dito," normal na magsumbong sa inyo. Opo. And ma'am, alter ego kayo ng Presidente, di ba? All secretaries are alter ego, cabinet secretaries are alter ego of the President. Opo. And in your case, you're the alter ego as far as the Department of Justice is concerned. Opo. So let me ask you a very sensitive question. Pause for a minute. Dun lang po ba sa dissenting opinion po, nabuo yun yung opinion na may maniubra dito as allegedly, no? Dito sa TRO na to? O meron din po bang nakaabot sa inyo, whether diretso or napasa ng kwento, about what happened and how they deliberated on it? Can I have 1 minute? Yes, please. I'm ready to answer. Yes, ma'am. At habang iniintay natin ang hinihing 1 minute ni Justice Secretary Laila De Lima, On the ground that may be covered by executive privilege. Okay. So there is a possibility, ma'am, na nabuo yung inyong impormasyon or nabuo yun yung paniniwala, pati ng prosecution, hindi dahil lang sa pagbabasa nito, kung hindi may nakapagsumbong din. I'm not saying nangyari, but it is possible na may nakapagsumbong din sa inyo, whether it's first-hand information or second-hand information, tungkol sa nangyari dun sa loob ng deliberation. I'm declining because Okay. it's covered by executive privilege. May I ask anyone from the prosecution? Because alright, this is a- nagtatanong po ang ilan sa mga senator judge